Datapwat si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon, ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga, upang kung siya ay makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad, ay nangyari na siya ay malapit sa Damasco, at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya ay nasubasog sa lupa, at nakarinig ng isang tinig na sa kanya ay nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" At sinabi niya, "Sino ka baga, Panginoon?" At sinabi niya, "Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka, at ikaw ay pumasok sa bayan, at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin." At ang mga taong kasama niya sa paglalakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita, na naririnig ang tinig, datapwat walang nakikitang sinuman. At nagtindig sa lupa si Saulo, at pagkadilat ng kanyang mga mata, ay di siya makakita ng anuman. At kanilang inakay siya sa kamay, at ipinasok siya sa Damasco. At siya'y 3 araw na walang paningin, at hindi kumain ni uminom man. Ngayon nga'y may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias. At sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, "Ananias." At sinabi niya, "Narito ako, Panginoon." At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magtindig ka at pumaroon sa lansangang tinatawag na Matuwid, at ipagtanong mo sa bahay ni Judas, ang isa sa nagngangalang Saulo, lalaking taga Tarso, sapagat narito, siya'y nananalangin." At nakita niya ang isang lalaking nangangalang Ananias na pumapasok, at ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanya, upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Ngunit sumagot si Ananias, "Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaanong karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito siya ay may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote, nagapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan." Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari, at ng mga anak ni Israel, sapagkat sa kanya ay aking ipakikilala kung gaanong karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan." At umalis si Ananias at pumasok sa bahay, at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya na sinabi, "Kapatid na Saulo, ang Panginoon, sa makatuwid bagay si Jesus, na sa iyo'y napakita sa daan ng iyong pinanggalingan, ay nagsugo sa akin, upang tanggapin mo ang iyong paningin, at mapuspos ka ng Espiritu Santo." At pagdakay, nangalaglag mula sa kanyang mga mata ang mga parang kaliskis, at tinanggap niya ang kanyang paningin. At siya'y nagtindig, at siya'y binautismuhan. At siya'y kumain at lumakas, at siya'y nakisamang ilang araw sa mga alagad na nasa Damasco. At pagdakay, kanyang itinanyag sa mga sinagoga si Jesus, na siya ang anak ng Diyos. At ang lahat ng sa kanya ay nakarinig ay namangha, at nangagsabi, "Hindi ba ito yaong sa Jerusalem ay lumipol sa mga nagsitawag sa pangalang ito? At sa ganitong nasa ay naparito siya, upang sila'y dalhin gapos sa harap ng mga pangulong saserdote." Datapwat, lalo nang lumakas ang loob ni Saulo, at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco, na pinatutunayan na ito ang Kristo. At nang maganap ang maraming mga araw, ay nangagsangunian ng mga Hudyo upang siya'y patayin. Datapwat, napagtalastas ni Saulo ang kanilang banta, at kanilang binantayan naman ang mga pintuan daan sa araw at gabi, upang siya'y kanilang patayin. Ngunit kinuha siya sa gabi ng kanyang mga alagad, at siya'y ibinaba sa kuta na siya'y inihugos na nasa isang balaong. At nang siya'y dumating sa Jerusalem, ay pinagsikapan niyang makipisan sa mga alagad, at silang lahat ay nangatakot sa kanya, sa di paniniwala na siya'y alagad. Datapwat, kinuha siya ni Bernabe
at siya'y iniharap sa mga apostol. At sa kanila isinaysay kung paano nakita niya sa daan ang Panginoon, at kinausap siya, at kung paano siya'y nangaral sa Damasco na may katapangan sa pangalan ni Jesus. At siya'y kasama-sama nila na pumapasok at lumalabas sa Jerusalem, na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon, at siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo, datapwat pinagpipilitan nilang siya'y mapatay. At nang maalaman ito ng mga kapatid, ay inihatid nila siya sa Cesarea, at siya'y sinugo nila sa Tarso. Sa gayoy, nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria, palibhasa'y pinagtibay. At sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo, ay nagsisidami. At nangyari na sa paglalakad ni Pedro sa lahat ng dako, siya'y naparoon naman sa mga banal na nangananahan sa Lida. At do'y natagpuan niya ang isang lalaki na nagngangalang Eneas, na 8 taong sumasabanig, sapagkat siya'y lumpo. At sinabi sa kanya ni Pedro, Eneas, pinagagaling ka ni Jesucristo, magtindig ka, at husahin mo ang iyong higaan. At pagdakay, nagtindig siya. At siya'y nakita ng lahat ng mga nangananahan sa Lida at sa Sarona, at sila'y nangagbalik loob sa Panginoon. Ngayon ay may isang alagad sa Jope na nagngangalang Tabita, na ang kahulugay Dorcas. Ang babaeng ito'y puspos ng mabubuting gawa at ng pagkaawang gawa na kanyang ginagawa. At nangyari na mga araw na yaon, na siya'y nagkasakit at namatay. At nang siya'y mahugasan na nila, ay kanilang ibinurol siya sa isang silid sa itaas. At sapagkat malapit ang Lida sa Jope, pagkabalita ng mga alagad na si Pedro ay naroroon, ay nangagsugo sa kanya ng 2 katao, na ipinamamanhik sa kanya, huwag kang magluwat ng pagparito sa amin. At nagtindig si Pedro at sumama sa kanila. At pagdating niya, ay inihatid nila sa silid sa itaas. At siya'y niligid ng lahat ng mga babaeng bao na nagsisitangis. At ipinakikita ang mga tunika at ang mga damit na ginawa ni Dorcas, nang ito'y kasama pa nila. Datapwat, pinalabas silang lahat ni Pedro, at lumuhod, at nanalangin, at pagbaling sa bangkay ay kanyang sinabi, Tabita, magbangon ka. At inimulat niya ang kanyang mga mata, at nang makita niya si Pedro, ay naupo siya. At iniabot ni Pedro sa kanya ang kanyang kamay, at siya'y itinindig, at tinawag ang mga banal at ang mga babaeng bao, at siya'y iniharap niyang buhay. At ito'y nabansag sa buong Jope, at marami ang mga nagsisampalataya sa Panginoon. At nangyari na siya'y nananahang maraming mga araw sa Jope, nakasama ni Simong mangluluto ng balat.